Kaya mo naman sinet up. Tinitingnan ko nga eh. Saan? Ah, ito na. Dito na ako. Yeah. Lakas ng ulan. Natagpuan niyo ba yung malakas na ulan? Oo, tapos buti naman, pagbaba namin dito, Ay, mandi. humina na. Inaano na, humina na. Oo. Ay, hello? Yes. I'm in Bible study. Are you? Okay. Why you early? Oh, because you come here usually at 8, past 8. Oh, okay. Is the rain there? Oh, it stopped here already. Okay, I gotta go. Okay, be careful. Okay. Sige, pwede tayo simula. Hallelujah. Yeah, amen. Good evening, everyone. Praise the Lord. We're here again, Bible study. So, let's pray. Father in heaven, we love you. We give you thanks that your word is truth and it transforms our lives. And thank you that we are being renewed in our minds, so Father God, so that we are being transformed from day to day. Give you thanks for everyone present today in this house of Damien Mandy, and for everyone watching on Facebook Live. Your abundant blessings be upon all of us in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. So, Hallelujah. God is good. Amen. Anyway, pag-aralan natin ngayon, The Triumph of Surrender. Ano masasabi niyo sa title na to? Triumph, Surrender. No? Triumph. Ano ba yung sabihin ng triumph? Tagumpay. Tagumpay, victory. Ano yung sabihin ng surrender? Pagsuko. Yeah. Usually, pag sumurrender ba, nanalo o natalo? Talo. Talo, pero ito panalo. No? Abay, depende. Pag sinurrender ko kayo, ano pa? Kaya makikita natin, ito yung parang kabaliktaran. Di ba? Panalo. Kabaliktaran. No? Kasi pagka pinag-usapan natin yung surrender, talo. Yung triumph, wala sa Panalo. surrender. Surrender, give up na eh, no? Pero losing to win. Yun ang ibig sabihin nun. Yeah, No, it's losing to win. I'm close, ha? Yes, and therefore, pag-aaralan natin yung Mark chapter 8 verses 35 to 37. Amen. Thank you, Lord. No? Paano ba matalo at manalo? Kailangan matalo para manalo eh. Yun ang kahulugan yan eh, di ba? Kailangan matalo para manalo. So, sabi sa Mark 8:35, for whoever wants to save his life will lose it, Save it. but whoever loses his life for my sake and for the gospel will save it. What does it profit a man to gain the whole world yet forfeits or suffers the loss of his own soul? Or what can man give in exchange for his soul? So, pag-aralan natin yan. Pag binasa natin ito, whoever loses will save his life. Di ba? Ang tawag dyan, paradox. Paradox is a state, kasi maraming paradox si Jesus eh. Kunyari, it is more blessed to give than to receive. Kasi ang mindset natin, mas blessing yung tumanggap. Pagka nagbibigay ka, parang nababawasan ka. O kaya yung sinabing, for when I am weak, then I am strong. Makakabaliktaran yun, di ba? So yun ang ibig sabihin ng paradox na is a statement, a situation, or concept that seems to, contradict itself or go against common sense.
Against common sense eh. Like for instance, lose his life and then save it. Gain. Okay. No? Yeah. So, pag na-lose mo, hindi mo na-save. Di ba? Halimbawa, nililigtas mo yung tao malunod, hindi mo nalunod, namatay, hindi mo nalunod yun. So, yan yung paradox. Losing to save. Giving, more blessed than to receive. Paradoxical. In weakness, is my strength made perfect? Paradox yan. Pero kung hanggang dyan lang yan, that's just half the story. Hindi pa yan ang buong kahulugan ng paradox. Kasi sabi sa paradox, yet upon further reflection, reveals a hidden or deeper truth. So, kumbaga, kung hindi mo siya pag-aaralan, hindi mo maintindihan yung nakatagong katotohanan na mas malalim. Eh, sino ba nagsalita nito? Si Jesus. Kaya kailangan, pag-aralan natin, dahil hindi natin maintindihan yung nakapailalim na kahulugan noon. Amen? So, okay, so tingnan natin ulit. Sabi dyan, so hatiin natin sa gitna, whoever wants to save his life, will lose it. Sabi niya, yung may gustong iligtas yung sarili niyang buhay, mawawala sa kanya. Pero kung sino naman, whoever loses his life for my sake and for the gospel will save it. Magkabaliktad. Yung isa, gusto niya i-save, pero ano ending? Nawala. Ito namang isa, binigay niya yung buhay niya, kumbaga nawala yung buhay niya, pero mas lalo naman niyang na-save. So anong makikita niyo dyan? So far, anong nakita niyo? What is the truth behind this? Yung isa, sinesave, lalong nawala. Yung isa, winala, pero natagpuan, pero na-save. So, number one, na gusto nating maintindihan dito is, there are two kinds of life. Dito sa pinag-aaral natin, there are two kinds of life. Ano kaya yung life na yun? Tignan natin ulit. Whoever wants to save his life will lose it. Ito yung isang tao. Sinesave niya yung buhay niya pero lalong nawawala. The first life is the temporal earthly life. And the second life is the eternal life. So yun daw sinesave yung earthly life niya, ang magiging kapalit nun, yung eternal life. No? Mas binibigyan niya ng halaga, ayaw niyang mawala yung temporal life niya. Lahat ng effort niya nandoon sa earthly life niya, ano mawawala sa kanya? Eternal life. At maraming tao nandoon. Mas gusto nilang akapin yung earthly life kasi akala nila ito lang yung life natin. Hindi nila alam na mayroong dalawang klase ng buhay. Diba? Kaya ang patakaran ng mga maraming iba, ang paniniwala, eat, drink, and be merry, for tomorrow, you die. So sabi niya, magpakasaya na tayo. Yung naaalala niyo, you only live once. Ano yung sabihin, yung YOLO. Lagi natin na YOLO. Ibig sabihin, That is earthly. you only live once. Earthly. Oo. So, ibig sigsabihin, magpakasasa ka na, magpakasarap ka na, kasi isa ka lang mabubuhay eh. Ba't di mo pa ano yun, talang to the end, to the fullest, isukdulan, no? Na hindi natin alam na the earthly life is temporal yan. Merong mas mahigit na buhay, which is the eternal life. So, ang kanyang kaisipan ay puro lang sa earthly life, parati lang life, ito lang katawan na to, ito lang buhay na to, Temporal. he will lose his eternal life. No? Yung mga iba, marami hindi naniniwala sa mga ganyan, no? Tapos, sabi naman dito, maraming hindi naniniwala na dalawa yung buhay. But sabi naman doon sa isang tao, whoever loses his life, ano yung life na yan? Yung temporal earthly life, for my sake, sabi ni Jesus, for my sake and for the gospel, will save it. Yung eternal life niya, sigurado. Kaya importante makita natin na hindi lang tayo nabubuhay dito sa mundo. Hindi lang ito yung buhay natin. No?
Kasi kung iniisip natin na ito lang yung buhay natin, sabi, we are the most miserable. Kasi marami kang bagay na hindi mo ginawa, no? Dahil ayaw mong gawin for the glory of God. Pero yung iba, ginagawa lang nila kung ano yung gusto nila just because they think this is the only life we have. Amen po. Amen po ba kayo doon? Yeah? So, naintindihan natin yan. There are two kinds of life. Sabi niya, Mark 8:36 naman, what does it profit a man to gain the whole world? So, ano ba yung profit? That's a gain. Diba? Pag nag-profit ka, ganansya yan. Yung tubo, ganansya. So, tama yun. What does it profit a man to gain the whole world? Yes, yet forfeit or suffers the loss of his soul. Nagkaroon ka ng profit dito, pero anong kapalit? Yung kaluluwa mo. Nag-profit tayo, ano yung profit natin? The whole world. Pwedeng the whole world is our profit. Yung mama na napakayaman, yung mga nakuha nila yung sobrang kayamanan nila, di ba? But, anong kapalit nun? Anong kapalit nun? Di ba? So, number 2, Yung mga korap. yung mga harap. Tama yun. So, number 2, ano yung una natin nakitang point? There are two kinds of life. Number 2, the whole world is not as valuable as your soul. Amen. What exchange. So, yung iba, pinagpapalit nila yung kaluluwa nila for the things of the world. Akala nila, sulit yon. Pero, ang buong mundo, kahit lahat ng nasa mundo, hindi yon kasing halaga. Hindi yung kasing halaga ng kaluluwa natin. Amen? So, maraming tao, akala nila, yun na ang lahat-lahat sa buhay nila, itong mundo. So, what man seeks after is not worth his soul. Lahat ng pinaghihirapan natin, it is not worth our soul. Kaya sabi nga niya, what shall it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Actually, that verse is the one that really convicted me. Para isuko ko talaga yung buhay ko sa Panginoon. Kasi di ba pagkabata ka, ang dami mong ambisyon, ang dami mong gustong mangyari, very idealistic ka, parang akala mo lahat magagawa mo, lahat pwede mong makuha, no? Matalino ka, maganda ka, lahat nasa iyo, isipin mo, kayang-kaya ko yan. But, what we seek is not worth our soul. Ano ba yung sinisik ng tao? Siyempre, fame, fortune, recognition, success, etc., etc. Marami pa yan. Temporal lahat yun. Yeah, marami pa yan. So, kahit makuha mo lahat ang fame, hindi yan kasing halaga ng kaluluwa mo. Kahit makuha mo lahat ang fortune, ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo. The first trillionaire. Hindi pa rin yan worth ng soul natin or recognition or success. No? Yung mga iba, like, ewan ko kung totoo to, pero maraming mga artista ang nagpapatotoo na merong mga iba dyan na nagkaroon sila ng deal with the devil to be successful. Halimbawa, inadmit yan ni Lady Gaga. Inadmit yan ni Katy Perry. Si Katy Perry ang nakakalungkot sa lahat dahil lumaki yan sa Christian church. Kaya ang mga magulang niya nag-ask ng prayer for Katy Perry, no? And I believe na Perry, babae ba yan? yung kumanta ng ano yung kinanta niyan? Yung parang, basta maraming kanta yan. No? Alam ko, kilala yan eh. Oo, si Katy Perry, dati siyang worship leader. Oh. Pero, gusto niya mapagaya kina Amy Grant. Gusto siya maging katulad siya nila. Mga sikat. Yung mga sila Sandy Patty, yung mga ganyan, pero hindi niya yun na-reach. So sabi, meron siyang ganung ginawa. No? But, again, pag talagang totoo ka naging Kristiyano, you are sealed by the Holy Spirit no? Kaya, we'll see. No? Now, pray ko rin, sana magbalik loob siya. So anyway, it's not worth
our soul. Kahit na ano pa yan. No? Maraming tao na bubulagan. So, sabi naman ng isa, di ba, ito naman, sa verse 36, if you gain the whole world and suffers the loss of your soul. Ito naman, what can man give in exchange for his soul? Nothing. Di ba? What can man give in exchange for his soul? Akala natin, nothing. Pero a lot of people are giving something in exchange for their soul. Ang kapalit, kaluluwa nila. Ano yun? Ano yung pwede nating ibigay? Ano yung pwede nating ipagpalit? Ano yung meron tayo? Kasi ito, yung yung isang binasa natin sa 35, he is after the world eh. No? He wants to gain a profit, and the profit that he wants is the world, the whole world. Kumbaga sa business, gusto kong gawin, yung mga sinasabi mong corruption, di ba? They are getting Billions. the world, pero anong kapalit nun? Di ba? Kaluluwa mo Eh, naman. bakit kita natin yan? I mean, we don't have to name names, but we know it's happening right now. Ito naman, what can we give in exchange? Ano meron tayo? Naniniwala ba kayo na meron tayong something? Of course, meron tayo. We can give something in exchange kasi hindi yan sasabihin ni Jesus kung wala kang pwedeng ipagpalit sa kaluluwa mo. Ano nga ba pagpapalit? Di ba? Anong pwede nyo ipalit sa kaluluwa nyo? Anong meron ka na pwede mong ipalit? I don't think nothing. Yung kabaitan ng mga anak. In comparison. Tingnan mo yung sarili mo. Kasi ang sabi dyan, what can man give in exchange? For his soul. Bibigay ko to, anong kapalit niyan? Meron akong something, ipagpapalit ko sa kaluluwa ko. Ay. Nothing. Nothing I should exchange my soul. Paniniwala mo? Ang sabi niyo, wala. Hmm. Wala. Wala kayo kahit ano. Meron. O yung pala, ano yun? O yung kayamanan mo. Marami. I rather lose my riches than lose my Kaya ito, si Jesus, tinatanong niya yung mga tao. Okay. Tanda natin ito ay isang sermon, turo ni Jesus na china-challenge niya yung mga tao at the time. Nothing. So imagine mo, nakaharap ka kay Jesus habang nagpipreach siya. At sinabi niya sa iyo, what can a man give? Anong pwede mong ibigay? Kasi may mga taong binibigay ang something in exchange for his soul. Nothing. Ha? Kahit tayo ngayon, kasi tayo pag exchange for his soul, lahat ba ng tao born again? Hindi. O, ibig sabihin, meron silang ginawa. Kasi yung soul nila, hindi pa nasa Panginoon, nandun pa sa... Earthly. Halimbawa, isipin mo na lang, nung hindi ka pa born again, anong mga ginagawa mo? Anong mga binibigay mo? Ano yung meron ka? Marami. Di ba? Yung nabubuhay ka sa kasalanan. Alam mo kung anong pwede mong ibigay? Ito. Yung oras mo. Yung oras mo, binibigay mo sa mga bagay na nakakasira sa kaluluwa natin. Di ba? Nandun tayo sa sa sugalan, nandun tayo sa inuman, nandun tayo sa mga lugar na hindi dapat natin puntahan. Yung katawan natin. Di ba? Lose his own soul, meaning to say we are living in sin. Nagkakasala tayo sa katawan natin, ang kapalit nun, kaluluwa natin. Di ba? Yeah. Nagkakasala tayo sa isip natin, ang kapalit nun, yung kaluluwa natin. Nagkakasala tayo sa kayamanan natin, sa pera natin, kung ano man ang ginagawa natin sa pera niya. Ibili mo yan ng drugs, ibili mo yan ng kung ano man, bili mo ng aliw, bili mo ng alak. Lahat yan, ginagamit mo yan. And sometimes, even our relationships. O, katulad sa mga tao na, biruin mo sarili niyang anak, Broken family. ibebenta niya para magkaroon siya ng pera. Sarili mong anak to. Relasyon mo yan. Mga Success. ganun. Hindi natin alam, marami tayong ipinagpapalit
sa ating kaluluwa. Yung mga bagay na kasalanan na ginagawa natin, na para naman kasi magkasala ang tao, kailangan may gamitin siya sa sarili niya eh. Para magnakaw ako, anong gagamitin ko? Eh di yung kamay ko, yung oras ko, Yung authority mo. lahat. Mag-commit ka ng sexual sin, ano ginamit mo? Yung katawan mo. So, mga tao, hindi natin alam, pero we are giving something in exchange for our soul. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi mo alam, Don't do it. akala mo, baliwala yan, pero It causes you so much. ang kapalit niyan, kaluluwa mo. Yeah. Di ba? Example, minsan, hindi natin yung kasi tinitingnan ng gano'n, kaya sina-challenge tayo ni Jesus mag-isip eh. Pera mo, pwede mong gamitin yan in exchange for your soul. Di ba? Yeah. Gamitin mo sa kasalanan yan. O, yung sinasabi niyong corruption, alam natin yan. Pera yan. Mhm. More money. You use your intelligence para lokohin ng tao. Ginagamit mo yung katawan mo, ginagamit mo yung position mo, ginagamit mo lahat for what? Di ba? In exchange for your soul. Kaya ang Panginoon, matalino siya eh. No? Kung hindi niya tayo tatanungin, isipin natin, ay, ano lang naman yan eh. Di ba? Wala naman yan. Oh. Yung bibig natin, nagagamit natin yan in exchange for our soul. In the simplest idea na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. No? So, kailangan maintindihan mo, ito bang bagay na to? Anong kapalit nito sa akin? Itong ginagawa ko na to, anong kapalit nito sa akin? Is it costing me my soul? Is it costing me my life? No? So, importante po yan. Don't do it. So far, naintindihan natin, no? Na meron tayo. We have something, we are exchanging it. For our soul. Yeah. So, tanong nyo kayo, how much is life worth? Kasi sabi natin kanina, lahat ng bagay sa mundo, the world itself, is not as valuable As your as soul. our soul. Anong pwede mong ipalit? Nothing. Sabi dyan, buhay mo ba? Pwede mong ipalit? Okay, so how much is life worth? Hindi yung buhay mo, gusto mo. Naalala ko yung, napanood nyo ba yung napanood nyo ba yung, siguro hindi nyo to alam, hindi nyo kilala nyo ba si Raisa May? Ha? Yung batang... Si Raisa May, yung maliit pa sa Bulaga. Oh, napakinggan ko yun kasi na-intrigued ako dun sa isang, sabi niya, nung maliit siya, naglaro siya dun sa kapitbahay nila, tapos nabasag niya yung isang vase. Yung vase na, maliit lang naman nabasag, pero ang sabi ng may-ari, mas mahal pa yung vase na yan kesa sa buhay mo. Mas mahal pa yung vase na yan, kasi mahirap lang naman sila, so admitted naman yan. Mas mahal pa yung vase na yan, nabasag mo, kesa sa buhay mo. Natanim yan sa isip niya. ng bata. As a bata siya, no? Pero, nagkaroon daw ng plot twist. Kasi later on, nung nakapag-artista na siya, you know what? Nabili niya yung bahay na yon nung kapitbahay nila. Nabili niya yung bahay na yon. So, ibig sabihin, sabi ng kapitbahay, itong vase na to, mas mahal pa to sa buhay mo. Years later, hindi lang yung vase ang kaya niyang bilhin. Nabili niya yung buong bahay. Di ba? Ibig sabihin nun eh. So, yung palang buhay niya, mahalaga. Kasi kung ikukumpara mo, sabi nung kapitbahay, vase lang. Pero ngayon, nabili niya yung buong bahay. So that's the paradox of life. Yung dati mo in-small, ngayon nabili na yung bahay mo. But anyway, alam niyo ba how much life is worth? In dollars, in dollars. Sa tingin niyo, magkano ang buhay ng isang tao in dollars? Make a wild guess. Kasi pag may 5,000 pesos ka Kaya mo lang bilhin eh. kaya mo nang ipapatay ang isang tao. Oh, kita mo yun, di ba? 5,000 5,000, pwede ka ng 5,000 pesos. 5,000 pesos, pwede ka na magpapatay ng tao. O 500 pesos, No.
binenta mo na nga yung bottom mo eh. Tapos magre-reklamo. 500 pesos. 500 pesos. Gaano kalagay yung buhay mo dito sa mga tao na hinalal mo? 500 pesos, tapos ngayon nagre-reklamo tayo. But, ito, this was just written in March 2026. Sinulat ng isang doktor, sabi niya, we ask the question how much life is worth. Alam niyo ba yung puso natin is worth 1 million? Pero syempre, pag binenta mo yung puso mo, ano kapalit niyan? Yung Ay, buhay ka na. mo, patay ka na. Pero may 1 million ka na iiwan mo sa pamilya mo. Bebenta ko na lang yung puso ko para magkaroon ka ng 1 million. Yung liver natin, ang isang liver, is worth 557,000. Wow. At ang kidney, Kaya- 262,000. Kaya nga di ba may nagbebenta? Yes! Kaya nga may nagnanakaw ng mga tao for organ harvesting. Sa No? China. Kasi mahal. Alam niyo ba, di ba tayo, we came from the dust? May isang nag-eksperimento na kung kukuhanin daw lahat ng mineral sa katawan natin at lahat ng mga organs natin, alam mo ba ang magiging halaga ng isang katawan ng tao? According sa research ito, hindi ko na lang nilagay dyan, but I read it, mga minerals natin sa katawan, kukuhanin lahat, mga organs and everything, $45 million. Wow. So, kayo nyo imagine, unang-una sa lahat, if we will only look at it at the, mathematical or price or what money consideration, ang galing ng Diyos. Hindi mo pala dapat maliitin itong sarili mo dahil actually, you are worth $45 million. Expensive. No? Kaya pala dapat, kung meron kang mahalagang, kung meron kang gamit na $1 million, Rolls Royce. basta mo lang ba yan, hindi mo aalagaan niya? Pero pag inisip mo na in money terms, naku, yung palang puso ko, worth 1 million, dapat alagaan ko pala itong puso ko. O yung liver ko pala, ang mahal-mahal. Ay, yung kidneys ko pala, ang mahal-mahal, dapat alagaan ko to. Dapat alagaan pala natin itong katawan natin because physically speaking, we are a walking $45 million person. Very expensive commodity. Kaya pala pagka wala kang pera, sabihin mo, teka, may 45 million dito sa katawan ko Kaya nga. Di ba? Dapat mabago yung mindset natin. Ibig na nagre-reklamo tayo, Lord, mayaman pala ako. Ba't ba ako nagkakaganito? Ako pala worth 45 million na. Kaya nga, yung isang bata, this happened many years ago, yung isang bata sa China, di ba? Pinagbili niya yung liver niya para makabili lang siya ng iPad. Oh my God. Liver? Really? Kidney. Kidney. Binenta niya isang kidney niya para lang makabili siya ng iPad. So, Wow. so imagine mo to, kaya di ba sabi ko nila, what can you give? Kaya may point ang Panginoong Jesus, sabi niya, what are you willing to give in exchange for your soul? No? So kung waldasin ko tong katawan ko sa mga kasalanan, Nothing. hindi mo nakita yung value ng katawan mo, Nothing. na you are fearfully and wonderfully made by God. Spiritual material. Di ba? Yung isang artista, narinig ko yung patotoo niya na born again siya. Marami siyang bisyo, naninigarilyo, nag-aalak, nag-ano. Because she's in the entertainment world. Pero alam mo, nung nabasa niya yung I am fearfully and wonderfully made by God, naging rema sa kanya yun. Sabi niya, if I am fearfully and wonderfully made by God, why am I destroying my body? Wow, that's a good realization, di ba? Why am I destroying my body? Kaya tayo din, dapat ngayon, kung meron tayong ginagawa hindi maganda sa katawan natin, mga hindi natin inaalagaan, Na-abuse mo. sana maging rema din sa atin yung word na yan, na I am fearfully and wonderfully made by God, why am I destroying my body? So in other words, meron tayong mga bagay na ginagawa na ang kapalit nun, either ang kaluluwa natin, ang health natin, ang relationship natin, hindi lang sa tao, kundi more importantly, relasyon mo sa Panginoon. Yeah. Amen? So, praise the Lord. Sabi niya, what can man give in exchange for his soul?
Pangatlong point. Ano yung unang point natin? There are two kinds of lives. Oh. Number two, the whole world is not as valuable as your soul. Kahit na ano yung nandito sa mundo, it's not as valuable as your soul. Napakahalaga ng kaluluwa natin. And number three naman, do not pursue the things of the world in exchange for your soul. No? What can man give in exchange for his soul? So, ano yung tatlong bagay na natutunan natin ngayon? There are two kinds of life. Yung iba nakapokus lang saan? Sa temporal earthly life. Hindi nila binibigyan ng pansin yung eternal life. Pangalawa naman, the whole world is not as valuable as your soul. Number three, do not pursue the things of the world. Kasi ang pinaka main point ng ano na to, ng kaya triumph of surrender. Kasi nga, yung mga tao, they are hanging tightly, yung clasping tightly, embracing tightly yung buhay nila dito sa mundo. No? The things of the world, yun ang gusto natin. So, tandaan natin to. Pagdating sa selfish ambition, control ng sarili nating buhay, that is equivalent to what? Meaningless life. You can control your life as much as you want. You can have selfish ambition as much as you want. You can have all the money that you want. No? Kaya nga iba, yung isang Pilipina nurse practitioner, 905, ano daw yun? Billion o million? Hindi ko alam. Billion. Through Medicare lang yan. Yeah. Medicare. Nurse practitioner. Nurse practitioner na Pilipina na nagano siya, yung Medicare fraud, kumbaga. That's stealing money from 905 Medicare. million. 905 million. Billion. Pero billion ang total. Billion yun. Dahil sa billion total do sa mga na-uncover. But for this particular person, this Filipina, it is 905. Ang lakas ng loob, no? Grabe. Meron pala siyang 4 na clinic o 4. offices all over Can the you imagine yung ginagawa niya sa Medicare? Robbery yan. Paulit-ulit na kahit wala nang sakit yung matanda na Saka yung iba binibigyan niya ng mga skin grafting na ang mamahal, isang procedure, 1 million. Talagang mahal daw yung skin grafting. Oo, sabi ng boss yung mga ko. skin grafting, yung mga nasunog, ganwari, na banlian. Si Abigail. O, di ba? Nung Sabi nung niya, boss di ko, ba? ang charge daw nun a week Corruption. is $5,000. Tapos meron Ang siyang charge niya. 30 million Skin grafting. peso resort in the Philippines Oo, na discover na. laki. Meron siyang Ferrari, Million. 805,000 Bulgari necklace. Necklace. Ang dami niyang Pero huli siya, di ba? Nahuli na siya. Nasa Selfish ambition equals meaningless life. Kahit ano pang ganda, meaningless yan. Ano yung title natin? Triumph in Surrender. Pero, surrender to God equals abundant life. At hindi lang yan, victory for all eternity. Kasi hindi lang yung abundant life natin nandito sa earth, it extends beyond our earthly life to eternity. Kaya pagka niluwagan mo ang hawak mo sa buhay mo dito sa lupa, may embrace mo yung eternal life. Yun ang importante sa lahat. At nangyayari lang yon when we surrender our life to the Lord, when we make Him the Lord of our life. Di ba? Pagka kinilala natin si Kristo as our Lord and Savior, hindi yung sarili nating mga pakana, hindi sarili nating talino, hindi yung mga ine-exchange sa katulad nito. In-exchange mo yung lisensya mo, in-exchange mo yung pagkatao mo, in-exchange mo lahat yung sa buong buhay mo para lamang sa panluloko at sa pera. Well, napakalaki ng i-spend yung time saan? Sa kulungan. Malay nyo, sa loob ng kulungan, ma-born again siya. Marami naman nabo-born again sa loob ng kulungan. But that is the hard way of, facing the reality ng severe consequence ng buhay natin. Kaya napakahalaga na tayo
maunawaan natin ito at by the grace of God, ma-share natin din yan sa sa ibang tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. We start with our own family. That's our own mission field. Na meron tayong mga nakikitang tao within our own small circle na wala na mahalaga dito kundi pera na lang. Pera, okay na. Vanity. O kaya, magtrabaho ka na magtrabaho. Na hindi ka na makapagdasal, hindi ka na wala ka ng time para sa ibang bagay kasi pagod ka na sa katawan mo o maraming ganyan. Minsan nakakatulog na lang sa likod ng kotse, nabangga na what have you given in exchange for your soul, no? Kaya nawa ito, maganda yung tinuro ng Panginoon sa atin, no? There is triumph in surrender. Gusto mong magkaroon ka talaga ng tagumpay, surrender tayo sa Panginoon. Lord, I surrender everything to you. You know, wala naman tayo talaga magagawa on our own eh. From nothing you can Amen. become Yes. nothing. Yes, so kaya salamat sa Panginoon. Meron po ba kayong tanong? O bago tayo So, for me, it's don't exchange temporal for eternal. Yes, of course. Parati dapat mataas ang eternal, Correct. super spiritual over the natural and physical. It's beyond comparison. Yes, oo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, di bali ka nang pumasok, kung yung kamay mo nagnanakaw, mas mabuti pang putulin mo na yan, at mas maigi pang pumasok ka sa kaharian ng langit nang wala kang kamay, kesa may kamay ka, nagnanakaw ka. Pupunta ka ng buo sa impyerno, may kamay ka doon. Pero kung pinutol mo yung kamay mo, para wag ka na magnakaw, di makakapasok ka sa langit, at sa langit, bibigyan ka doon ng bagong kamay. But that's just, ito ay hindi naman talaga sinabi ng Panginoon na literal na putulin mo yung kamay mo, but ang sinasabi niya is, kaya mong i-stop yan. Kung gugustuhin mo, kaya mong putulin yan. Amen? Dahil pag sinurrender mo yung kamay mo sa Panginoon, Lord, I want to lose my hand to you, God will give you a righteous hand. Gagawin ka bibigyan ka ng kamay na matuwid. Yun ang ibig sabihin. So ano pa po? Pastor, paano yung mga ballpen na ipinamimigay? Oh. Nakaw ba yun? Anong nakaw? Yung halimbawa yung mga giveaway sa aming opisina, halimbawa pinamimigay. Is that nakaw? Di ba ang nagbibigay nun mga kumpanya rin? Oh. Halimbawa yung elite ambulance ba yun? Yeah. Hindi nila, talagang pinamimigay nila yung promotional materials Hindi, yung nila. halimbawa yung galing sa opisina namin, mga ballpen. Halimbawa, kinuha mo, Oh. tapos ipamimigay mo. Nakaw ba yun? Well, depende sa pamantayan ng Depende sa intention mo. ng kumpanya ninyo. Kung sinabi na okay lang yan na ipamigay niya Intention. dahil Hindi, nung bago ako, nagpaalam ako sa boss na Oo. can I get some pens so I can Give it away. Oo. Oo daw. Okay lang yun. Okay lang yun. Paris yung mga yung isang kakilala natin noon na sa home kasi ang dami, okay, sa mga restaurant, di ba, dahil mga pagkain na hindi nabenta nung araw na yun, tinatapon lang nila. Nakikita naman niya, tinatapon lang. So, kinuha niya. Pinupulit niya. Kinuha niya, pero binibigay niya. Ilang beses na niyang ginawa yun, pero ibigay din niya sa mga homeless. Isang beses nahuli siya. So, nung security na nangunguha siya ng tinapay na so ginawa, sinuspindi siya. Pero yung tinapay niya, mga tinatapon na lang. So siguro the best is you have to Ask. for, mingi ka ng permiso na pero meron naman mga iba. Kukuhanin pati tissue paper galing sa mga nursing home, pati marami akong nakikita ganyan. Sasayang. Ano ba ito? Kami, kumain kami sa Korean. Di ba, you order, Kukunin eat yung- all you can. Meron Binayaran mo naman yun eh. Oo. Di ba, nag-order kami, kaso dahil busog na kami. Di sinabi namin, can we take Bring? it home? Kasi, binayaran mo naman yun eh.
Hindi pwede. Kasi itatapon lang naman nila. Eh, yun yung sa mga hotel, di ba? Sayang, no? Sarili mong pagkain. Oh. Hindi mo na ubos. Katulad sinasabi mo, humingi ka ng box to take home. Bawal. Hindi bawal. Kasi kung yan, Merong banquet na oo, kasi weekend. kunyari, on your way home, napanis yan, Oo. kinain mo, nagkasakit ka, sabi mo, ay hindi, galing tong pagkain na to dito sa restaurant na to, Oo, sa tapos hotel na isuso to, mo. tapos isuso mo sila, kaya ayaw na nila nun. Kaya if they have that kind of policy, then, you just have to abide, no? Pero kung pa isang piraso lang naman, katulad nung nangihinaya ka, bottle ka ng hindi mo na kaya balot mo sa napkin, ilagay mo to. Kaso naman, pag nahuli ka, nakakaya isang Kasama piraso. yung napkin. Iba yung napkin na... Hindi, napkin mo rin yun. Sinahin mo na, tapos ilagay mo to. Well, you can justify your actions. Wala namang ano yan. So, but I'm saying, kung alam mo na talagang hindi tama, huwag mo na lang gawin. Huwag ka namang hinaya ko. Huwag ka namang hinaya ko, isang piraso lang naman yan. Pero okay lang naman yan. Sige. But, what we are saying is, ang surrender, laging tagumpay pag ang sinusurrender mo sa Panginoon. Yung suma total. Yun ang suma total. Surrender to God equals abundant life and victory for all eternity. Saan ka pa? Saan ba gusto mo? Meaningless life o abundant life? Siyempre, abundant life. Eh, ang susi lang naman sa abundant life, surrender. Surrender. Kaya there is triumph in surrender. Amen? So, what is the difference of surrender to obedience? Well, obedience, pagsunod. Yun na, parang mong surrender na rin yun. Obedience, kasi ang surrender, Pwede mo masabi kasi you surrendered your will to the Lord. Mhm. Kasi gusto mo sundin ng Panginoon. So, yung ito gusto kong gawin, pero ito yung sinasabi ng Panginoon, di sinurrender ko yung sarili kong will sa Panginoon. Well, yeah, you can say that. You can say that. When you surrender, you obey. Ganun naman talaga yan. Pero pag hindi ka nag-obey, hindi mo you look at yourself as above Yeah. God, above His Word. Kaya surrender to God's Word. God's Word is above. Di ba? Parang, ano yun, ano yung verse na yun? God must be increased. Yeah, He must increase He must while increase. I must decrease. Yeah. But ang Diyos ang talagang nagiging prominent sa buhay natin. Ano pa? Yung sinabi mo na YOLO live once. Oo. You live on. Pero pwede rin yan kung talagang kung yung buhay mo total surrender mo na sa Panginoon, din kagaya ni Paul, talagang bigay yung buhay niya sa pagsunod sa assignment ng Panginoon sa kanya. Kaya isang buhay lang talaga na talaga sa serbisyo sa Panginoon. Sabi niya, di ba, I consider everything as dung in Yeah. exchange for the knowledge of Jesus. Para, sabi niya, ano yung dung sa kanya? Yung mga dumi, oh. Pero ano yung mga kinonsider niyang dumi? Lahat ng accomplishment niya. Sabi, may 5 PhD ang kumpara sa pinag-aralan ni Paul. Sabi ng mga istorya ng mga scholars, no? Napakatalino niya. Pero sabi niya, itong talino ko, dumi lang to. Nothing. Nothing compared to the knowledge of Christ. Amen. Which is true. Kasi sinabi rin kasi niya sa Colossians 2:3 na Christ is the repository of all wisdom and knowledge. Yes. So nakikristo na lahat. Ah, Kaya siya, bigay todo yung kanyang buhay Amen. kay Kristo. Wala na siyang ibang nililingunan pa eh. Amen. Maga he burned the bridges already. Yes. Amen. So, salamat sa Panginoon. Na tayo ngayon ay, meron pa ba tayong mga area na dapat nating isuko? I believe meron pa. At kung ipaunawa sa atin ng Panginoon na meron pa tayong area sa buhay na hindi pa natin na-surrender then by His grace, Lord. Lord, hindi ko pa ma-surrender sa inyo to, pero I believe by your grace, I can do it, di ba? We can do all things through Him who gives us the strength
No? So, salamat sa Panginoon. Yung mga minsan maliliit na bagay na very nag-hold na gusto sa buhay dahil yung isang kilala ko talagang sumusunod, nakikinig pag kami Bible study na talagang sinusulat pa niya. Pero hindi niya may surrender yung paninigarilyo. Yeah. Talagang nandun yung pagnanasa niya na matuto sa Word of God. Addiction yun. So, yung maliit na bagay na yun na ano, Hindi pa siya nakarating doon sa punto na talagang gusto niya i-surrender yun. yeah. Because, pag katulad ng ako, masasabi ko, bawal, may taong may sakit. Na-diagnose may sakit sa puso. Sinabi ng doktor, gusto mo humaba buhay mo, tigilan mo paninigarilyo. Yung right there and then, natigil yung paninigarilyo. Kasi there is a bigger reason to do it. Pero ngayon, hindi pa dumadating sa kanya yon para i-surrender niya. Kaya, pa-okay-okay pa sa kanya. Pero pag may dumating yung point, and again, yung mga iba, sa biyaya ng Panginoon, parang right there and then, nawala yung desire for vices. Kailangan kasi revelation Naman kami knowledge. sa revelation, tsaka Kasi tanggapin niya yung way ng Panginoon by His grace. sa totoong nangyari nag-disciple sa akin sa Philippines. Na-born again na siya, nagsiserve na sa church, pero nandun pa rin, mihitit pa rin siya. Pero one time, sa kwarto niya, nakabukas yung Bible, babasa siya, hawak yung sigarilyo ganyan, bigla nagkaroon siya ng realization niya na, what What's am I this? doing here? I'm destroying the temple of the Holy Spirit, What's but I am reading and Destroying meditating my on the life. holy word of God. Amen. So right there and then, Na-born again sinuko niya. Yes. Born again na siya. Pero hindi So, niya ma-surrender yung ano. Yeah. So, yung tao na yan, dahil Addiction yun eh. born again na siya, nangusap sa kanyang Panginoon. Pero Yes. yung mga hindi pa born again, dahil lamang sa sinabi ng doktor na ano ka, May mga ganun. ganyan ang papa ko, nasabi, huwag ka naman ng garilo. Yung oras na yun, nawala sa kanya, walang struggle, wala siyang mga kung ano. Dahil narinig niya yung mas malalim na dahilan eh. Gusto mong gumaling ka, huwag ka whatever it is, no? So anyway, let's pray. Salamat sa Panginoon Surrender ang addiction. na kung meron mang area tayo ng buhay natin na hindi pa natin na isusuko at sinasabi ng Panginoon sa atin, isuko mo yan kasi what will you give, sabi di ba? What will you give in exchange for your soul? So maaaring yung ginagawa mo, it's an exchange for something spiritual, something else, no? So let's pray. Father in heaven, Lord, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong mga salita ngayon. Salamat po sa mga salita ng Panginoong Jesus sa amin. Dalangin ko po, Lord, sa bawat isa aming nakapakinig at yung iba pang makikinig, Lord, sa inyong turo na magkaroon kami ng pananampalataya sa inyong mga salita. And by your grace, O Lord God, we Yes. can surrender our life unto you. Amen. At sino man na nagnanais na makaranas ng eternal life, ang tangi lamang natin gawin ay isuko ang buhay natin sa Panginoon, sa isang simpleng panalangin. Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat na namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. At kayo ay nabuhay na muli upang bigyan ako ng buhay na wala. Salamat sa inyong banal na Espiritu na nananahan sa akin ngayon, katulad ng inyong pinangako, O Lord God. At salamat po na kayo rin po ang magbibigay ng kaliwanagan sa aming buhay, kung ano ang dapat pa namin isuko sa inyo, O Lord, mga area ng buhay namin na dapat namin isuko upang maranasan namin ang abundant life na ipinangako ninyo. Yes. Dadalangin ko po ang lahat ng may karamdaman ngayon. Ang sabi ninyo, by the stripes of Jesus, every sickness is healed. Wala pong sakit na hindi covered ng inyong salita. Mula sa pinakamaliit na sakit hanggang sa pinakamalalang sakit. Lord, everything is covered by your blood, that by the stripes of Jesus, every sickness is healed. So Lord, I pray for everyone today
At kung nakikinig ka man at ikaw ay may sakit, ang sabi ng Panginoon, declare the word of God over your body. Amen. In the name of Jesus. At anuman ang mga pangangailangan namin, whether financial, emotional, o Lord God, nandyan kayo para tugunin ang Yes. lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa inyo po namin, sinusuko ang aming buhay, ang aming kinabukasan, ang aming pamilya, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Praise Lord. the Lord. Kakain na kayo at malamig na. Ano pa yung gamit mo? iPad ho. iPad. Oh. Anong kaibahan yan sa